Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Makati City. Magbibigay tayo ng latest updates sa iba't ibang mega project na ginagawa dito. Andito pala tayo sa intersection ng De La Rosa at Paseo de Rojas. Ang dating transport terminal ay ililipat na doon sa De La Rosa Car Park 1. Ang De La Rosa Car Park 2 kasi ay i-demolish na para tayuan ng mas magandang project. Ito ang elevated walkway na nagko-connect sa De La Rosa Car Park 1 papunta dito sa Car Park 2. Kung napanood nyo yung vlog natin ilang buwan na nakaraan, naibalita nga natin noon na isasara na nga ang Car Park 2 at i-demolish na ito para sa bagong redevelopment. So ayun guys, ito na nga ang latest na update. Kasalukuyan na nga na dinidemolish yung dating parking building. Kung dito kayo nag-work sa Makati City, familiar kayo dito sa De La Rosa Car Park. Hindi ako sure kung sino may-ari ng De La Rosa Car Park Building 1 and 2. Sa tingin ko Ayala Land yata o di kaya Makati LGU. Anyway, ito na nga, malapit ang simulan ang redevelopment at ongoing na nga ang demolition dito sa parking building. Ilang buwan na nga nakaraan ang sinarado na itong walkway, pati na yung buong parking building para sa bagong redevelopment. Gagawin ito na isang open park at magkakaroon din ng mixed-use development katulad ng office building, commercial complex at marami pang iba. Hanggang dito yata yung redevelopment na gagawin sa area. Medyo malawak din pala itong building ng De La Rosa Car Park 2. Ibig sabihin yan, wala ng elevated walkway dito kasi nga magkakaroon na ng park. Magtatayo nga dito ng bagong Central Park na may mga walkways, wellness areas, commercial spaces, play area, picnic area at marami pang iba. Ongoing na nga ang demolition dyan sa likod at malapit ang simulan ang project na itatayo dito. Katabi lang yan ang ginagawa din na bagong BPI Tower. Abangan natin ang bagong Central Park dito sa Makati City. Update naman tayo sa bagong BPI headquarters. So ayun guys, ito na yung latest na progress sa ginagawang bagong BPI Tower. Isang modern office tower building ang tinatayo dito na inaasahang matatapos sa year 2029. So medyo matagal pa bago matapos ang proyektong ito. Ang opening naman ng bagong BPI Tower ay nakaschedule sa year 2030. Marami pang iba't ibang mega project ang tinatayo dito sa Makati City, lalo na dyan sa kabila sa may Ayala Triangle Garden.
Yung mga underpass pala dito sa Makati City ay magkakaroon din ng renovation. Andito tayo sa Paseo de Rojas Underpass. At eto na nga, sinarado na ngayong gitna para sa major renovation na matatapos sa March 2025. Mapapansin naman natin na tinanggal na rin yung mga mural dito sa taas. Pati na rin siguro yung mga tiles ay papalitan na rin. Yung mga display dito sa wall wala na rin. Major renovation pala ang gagawin dito. Hindi lang siguro dito, siguro lahat ng underpass dito sa Ayala Avenue magkakaroon ng renovation. Which is okay kasi medyo luma na rin yung iba at hindi na gumagana yung mga escalator. Isa pang abangan natin ang bagong mukha ng mga underpass dito sa Ayala Avenue. Bukod pa sa DPI Tower na itatayo dyan, may mga ultra luxury residential building din na tinatayo dito. Ito na ang pinaka-latest na update sa bagong The Estate Makati. Yan ay isang luxury residential building na joint venture project ng Federal Land at SMDC. So ayun guys, malapit na yata mag-top off ang building na ito. Dito naman tayo sa Ayala Triangle Garden. Every year tuwing Christmas season, nagkakaroon dito ng Festival of Lights. Iba't ibang mga pailaw ang nilalagay dito sa Ayala Triangle Garden. Pero sa ngayon wala pa, siguro next month ilalagay na yung mga pailaw dito. Ang muling pagbubukas ng bagong Mandarin Oriental Makati sa year 2026 pa. So ayun guys, sinarado naman ngayon yung kabilang side ng Ayala Triangle Gardens. Dito naman ngayon yung magkakaroon ng major renovation. Natapos na kasi yung renovation dito sa side na to at meron ng bagong commercial strip na may mga restaurant, cafe at marami pang iba. Mas pagagandahin pa pala ang Ayala Triangle Garden.
Abangan naman natin yung magiging bagong park design doon sa kabilang side. Baka magkaroon din ng commercial strip doon katulad dito. Abangan natin yan. Hanggang dito na nga yung bagong canopy. Malapit sa magiging entrance ng Mandarin Oriental Hotel kapag nagbukas na. Isa pang ultra luxury residential building ng Ayala Land ang matatapos na rin, ang Park Central Towers. Dalawang high-rise residential building ang itinayo dito. Dito sa baba magkakaroon yata ng commercial areas at sa taas ang North Tower at South Tower. May isa pang ultra luxury residential building na itatayong Ayala Land malapit dito, ang Park Villas. Patuloy pa rin ang development at modernization ng Makati City. Ang itatayo pa lang na Park Villas, itong Park Central Towers, yung The Estate na pinakita natin kanina, yan ang mga bagong ultra luxury residential building na magkakaroon ng most expensive units na ibebenta dito sa ating bansa. Medyo matatagalan pa nga ang muling pagbabalik ng Mandarin Oriental Hotel. Yung building na yon, nakatabi nito ang magiging bagong Mandarin Oriental. Sa tapat naman ng Park Central Towers, itatayo ang isa pang bagong BDO Tower. Ilang BDO Tower na ba ang meron sa Makati, Ortigas at sa iba pang mga lugar? Ito na ngayon ang latest na progress sa North at South Tower. Ayan, malapit na talagang matapos. Anong masasabi nyo sa mga bagong mega project dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.